Kabanata 1446. Nagring ang phone, agad nilabas ni Avery ang phone niya at nakita ang video call galing kay Leila. Nang mag-abroad siya, nangako siya kay Leila na makikipag-video call sa kanya araw-araw. Nag-alinlangan siya at kinuha ang video call. "Nanay, nasaan ka?" Nang makita ang background sa likod ni Avery ay tila nasa ospital, kaya biglang tumaas ang kanyang boses. "Nasa ospital si Mama, gusto mo bang makita si Dad?" Nag-alinlangan si Avery ngayon, iniisip lang kung hahayaan niyang makita ng kanyang anak si Elliot kung ano siya ngayon. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nadama ni Avery na ang kanyang anak na babae ay dapat na ngayong makayanan ang gayong makatutuhanang pagkabigla. "Oo," walang pagdadalawang isip na sagot ni Leila. Huminga ng malalim si Avery at itinutok ang kamera kay Elliot na nasa hospital bed. Idinilat ni Leila ang kanyang mga mata at nang makita niyang ang nasa kama ay ang kanyang ama, bigla siyang napabulalas. "Ito ba ang tatay ko? Nanay, paano naging ganito ang tatay ko?" Binawi ni Avery ang kamera at itinoon ang sarili. "May sakit ang tatay mo, hindi lamang siya nagising, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang sinabi sa iyo ni Rebecca noon ay pawang mali." Parang gumaan ang ekspresyon ng mukha ni Leila, pero mas lalong umigting ang mga kilay niya. Kasinungalingan ng sinabi ni Rebecca, si tatay ay hindi isang walang awa na tao. Ngunit ang kanyang papa ay may sakit na ngayon na hindi na siya makapagsalita, siya ay nag-aalala. "Mom, kaya mo bang gamutin si tatay?" Tanong ni Leila matapos tumahimik ng ilang segundo. "Ang iyong ama ay hindi isang komplikadong sakit, matagal lang bago makarecover." Malumanay na pag-aliw ni Avery, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya, maaari siyang maospital sa loob ng 1 buwan." "Leila, ay, inay, ipakita mo siya sa akin ulit." Matapos ang kahilingan ng kanyang anak, muling ibinalik ni Avery ang kamera kay Elliot. Tiningnan ni Leila ang walang dugong maputlang mukha ni Elliot at naalala ang larawan ng kanyang ama na mabait sa kanya at agad na tumulo ang mga luha. Nakikinig sa paghikbi ng kanyang anak, ibinalik ni Avery ang kamera at sinabing, "Leila, huwag kang umiyak, magiging maayos din ang papa mo." "Nay, lihim akong nagsalita ng masama tungkol kay Papa, hindi ko dapat siya pinagsalitaan ng masama." Pinunasan ni Leila ang mapupulang mata gamit ang kanyang mga kamay, sinisisi ang sarili. "Avery, alam ni nanay na nagmamalasakit ka sa kanya. Leila, kapag gumaling na si tatay, maibabalik mo ba si tatay?" "Well, kapag nakalabas na siya sa ospital, iuuwi agad siya ni nanay, huwag mo siyang hayaang iwan tayo." Pagkasabi ni Avery ay bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Elliot sa hospital bed. Pagkatapos mag-usap sa video call, inayos ni Avery ang kanyang emosyon, saka tumalikod at tumingin kay Elliot sa hospital bed. Umupo si Avery sa upuan sa tabi ng hospital bed, bahagyang hinawakan ng dalawang kamay ang malalaking palad ni Elliot, saka isinandal ang ulo sa gilid ng kama, at mahinang bumolong, "Elliot, halos 10 taon na tayong magkakilala, ilang dekada ba tayo mabubuhay? Paggising mo, tigilan na natin ang pagtatalo, mamuhay tayo ng maayos, okay?" Ang tumugon sa kanya ay isang walang hanggan at mahabang katahimikan. Kinabukasan, alas 9 ng umaga pumasok si Rebecca sa ward kasama si Yaya. Sinulyapan ni Avery si Rebecca at nakita niyang may hawak na hindi kilalang listahan si Rebecca. "Avery, hindi mo ba ako isinumpa dahil sa pagkakuha kagabi?" Mayabang na inabot ni Rebecca ang prenatal check-up form na ginawa niya ngayon kay Avery. "Yung color ultrasound ko lang, mainit pa ang listahan, lumalaki ng husto ang anak ko." Sinulyapan ni Avery ang color ultrasound sheet na inabot niya, saka kinuha yon at sinipat. Pang-aasar ni Avery, "Wala ka pang 3 buwan, ano ang pagmamadali? Sa 3 buwan, kailangan mong suriin para sa NT, hepatitis B, syphilis, AIDS, kung mayroong anumang pagsubok na mabibigo, ang bata sa iyong tiyan ay hindi na mabubuhay." Kabanata 1447. Parang may naghagis ng palanggana ng malamig na tubig kay Rebecca. Hindi pa siya buntis, kaya hindi niya alam na kailangan niyang gumawa ng napakaraming pagsubok, kaya bigla siyang nataranta. Ipinasok ni Avery ang kanyang color ultrasound sheet sa kanyang kamay. "Siya nga pala, sabi mo kay Elliot ang bata, pagkatapos ng 3 buwan, mas mabuting magpa-paternity test ka, kung hindi, hindi ito matatapos. Gawin mo na lang kung sino man ang natatakot," sabi ng yaya, saka humakbang papunta sa gilid ng kama. "Bakit hindi nawala ang gamot ni Elliot ngayon? Hindi ba dumating ang doktor sa ward? Hindi mo ba titingnan ang oras ngayon?" Si Avery ay masama ang loob, kaya ang kanyang tono ay napaka-poor. "Hiniling ko sa doktor na palitan ang gamot nang dumating ang doktor sa paligid ng silid, ibibigay nila ang gamot ngayon." Pula at puti ang ekspresyon ng mukha ni Rebecca. Doktor din si Avery, kaya nagagawa niyang magdesisyon. Kung ikukumpara kay Avery, si Rebecca ay parang isang basurang hindi maalis.
Miss, hindi ka pwedeng magalit sa kanya, hayaan mo na lang siyang samahan siya sa ospital. Bakit natin siya ipaglalaban para sa isang mahirap na bagay? Kapag nagising si Mr. Foster, hindi ka ba uuwi sa amin? Hinikayat siya ng yaya at nagpatuloy. Sabi ng doktor kailangan mo ng higit na pahinga, kaya iuuwi na kita para makapagpahinga. Hindi kumbinsido si Rebecca, paano kung magising si Elliot at hindi ako makita? Hayaan mo ang bodyguard na manatili dito, kung magising si Mr. Foster, aabisuhan niya tayo sa lalong madaling panahon, tugon ng yaya. Itinikom ni Rebecca ang mapupulang labi, gusot, Miss, Tara na, hindi ka ba naiinis sa panonood ni Avery dito? Nagpatuloy si yaya sa pangungumbinsi. Nang makitang walang palatandaan ng paggising si Elliot, talagang walang kwenta ang magpalipas ng oras dito. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanya na palakihin ang kanyang sanggol sa bahay ng may kapayapaan ng isip. Sa pag-iisip nito, tumalikod si Rebecca at umalis sa ward. Pagkaalis ni She at ng grupo niya, pumasok ang nurse dala ang ni-reconstituted na gamot. Sabi ni Avery sa nurse, bigyan mo ako ng gamot, kukunin ko para sa kanya. Ngumiti ang nurse at sinabing, Dr. Tate, kasama ka rito, wala kaming kinalaman dito. Tingnan mo siya, sabi ni Avery. Well, ganito rin ang sinabi ni Vice President Lewis, pero paano mo pinabayaan si Miss Joban? Tanong ng nurse sa mahinang boses at nagpatuloy, hindi mo alam, araw-araw siyang nagagalit kay Vice President Lewis at nagtatanong, bakit hindi pagising si Mr. Foster? Ang aming Vice Presidente Lewis ay sobrang inis sa kanya kaya hindi kami nang ahas na magsalita ng kahit ano. Natatakot ka sa kanya dahil dito ka nakatira, taga-Erie Adele ako, kaya hindi ako maabala sa hininga niya. Isinabat ni Avery ang bote ng gamot, ni-sterilize ang karayom sa kanyang kamay, at pinikit ang karayom. Ang nurse, hindi ka ba natatakot na guluhin ka ni Miss Joban? Avery, kung nang-ahas siyang guluhin ako, ginawa niya ito kahapon. Oo, Dr. Tate, lahat ng mga kasamahan namin ay nagsabi na hindi kasing galing mo si Miss Joban. Siguradong kakausapin ka ni Mr. Foster paggising niya. Bumalik ka sa Erie Adele nang makita ang pagiging easygoing ni Avery. Sinimulan ng nurse na makipag-chat kay Avery. Sinamantala ni Avery ang pagkakataong ito para tanungin ang nurse, kilala mo ba kung sino ang ama ng bata sa sinapupunan ni Rebecca? Sinabi ni Rebecca na ang bata ay kay Elliot, ngunit sinabi sa akin ni Elliot na hindi. Mukhang napahiya ang nurse, hindi ko alam, bagamat ang kanyang anak ay ginawa sa aming ospital, hindi ito ginawa sa aming departamento. Tumango si Avery, nagpahayag ng pag-unawa, pero pwede akong pumunta at alamin para sa iyo, mayroon akong isang kapatid na babae sa departamento ng reproduktibo, at dapat niyang malaman ang impormasyon sa loob, masiglang sabi ng nurse. May ngiti sa mukha ni Avery, okay, please help me ask. Ang nurse, well, wala akong oras para sa trabaho sa ngayon, tatanungin kita mamayang tanghali. Maraming salamat, nasa mood si Avery at may ngiti sa mukha ni Avery, okay, please help me ask. Kabanata 1448 naramdaman ni Avery na hindi magsisinungaling si Elliot sa kanya, ngunit sa pagtingin sa confident na ugali ni Rebecca, tila hindi rin siya nagsisinungaling sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, mas maaga niyang nalalaman ang mas mahusay. Sa Erie Adele, matapos ang isang gabing insomnia, nahihilo at nagkasakit si June. Bago mag-alas 8 ng umaga, dumating ang kanyang mga magulang. Hindi na kailangan pang tanungin ni June para malaman na sinabi ni Yaya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanya at kay Tammy. June, ano sa tingin mo? Mukhang natarante si June, kailangan ba talagang magseryoso kayong dalawa? Hindi ito ang unang beses na nag-away kami ni Tammy. Mrs. Hertz, oo, maliit na away, tungkol sa akin at sa kanya, babawi na ako sa tulog, bumalik na kayong dalawa. Dahil ayaw mong makipag-usap ng mabuti sa amin, pupunta kami ng tatay mo sa bahay ni Lynch ngayon at kakausapin si Tammy, sabi ni Mrs. Hertz, bumangon. Agad na sabi ni June, hey mom, huwag gawin ito, gusto daw kumalma ni Tammy kaya wag mo na siyang puntahan. Sinabi ni Mrs. Hertz, ano ang cool tungkol sa pagiging mahinahon, sa tingin ko gusto lang ninyong dalawa na umiwas sa problema, alam kong gusto mo siya at ayaw mong makipaghiwalay sa kanya, open-minded kami ng tatay mo, at hindi kita pipilitin na maghiwalay alang-alang sa bata, sa tingin namin, mag-uugat hanggang dulo ang conflict niyo ni Tammy, problema pa rin ng bata. June, hindi ko lang gusto ang pakikisalamuhan niya sa labas, wala itong kinalaman sa bata, Mrs. Hertz, bakit hindi makihalubilo si Tammy sa labas, hindi ba importante ang negosyo ng pamilya niya? Tanong pabalik ni June at hindi nakaimik, sabi ni Mrs. Hertz, oo, dapat mas maintindihan mo si Tammy, huwag mo siyang sisihin ng walang taros, hindi na namin pipilitin na magkaanak ulit si Tammy, di ba sabi ng doktor mahirap daw siyang magbuntis.
Iniisip niyong dalawa, gulat na napatingin si Jun sa dalawang matanda. Hindi. Ang ibig kong sabihin sa tatay mo ay makakahanap ka ng ibang babaeng magkakaanak, ganito ang sinabi ni Mrs. Hertz, basta magbabayad ka, maraming babaeng handang ipanganak ka. Sabi ni June, Ma, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi ni Mrs. Hertz, hindi magkakaanak si Tammy, kaya hindi namin siya pahihirapan, maghahanap tayo ng ibang babaeng magkakaanak, may problema ba? Mag-asawa pa rin kayo ni Tammy, ang babaeng nagsilang sa iyo ay may pananagutan lamang sa panganganak at hindi makakaapekto sa buhay ninyong dalawa. June, Nay, nakikiusap ako na huwag ka nang magsalita, kung marinig ito ni Tammy, dapat niya akong hiwalayan. Sinabi ni Mrs. Hertz, ang diborsyo ay nangangahulugan ng diborsyo, hindi naman sa hindi ka magkaanak, kaya ano ang kinakatakutan mo? Hindi inaasahan ni John na ganoon ang sasabihin ng kanyang ina, kahit na pinag-awayan niya si Tammy, hindi niya naisip ang hiwalayan nila ni Tammy. Hindi na siya binata at masiglang lalaki sa kanyang 20s, nagpasya siyang pakasalan muli si Tammy, hindi dahil sa mukha at pigira ni Tammy, o dahil sa panganganak nito. Nay, bakit hindi mo pagsikapan si tatay para magkaroon ng isa pang anak na lalaki? Saglit itong pinag-isipan ni John, at saka nagpakita, hindi ko maintindihan ang iniisip mo, at hindi ko gagawin ang sinasabi mo, isang insulto sa akin, at pati na rin kay Tammy. Pagkatapos magsalita ni John, kinuha niya ang susi ng sasakyan at umalis. Makalipas ang halos kalahating oras, nagmaneho si Tammy, siya tost at puyat kagabi, kaninang umaga, niliwanagan siya ng kanyang ina at pinakiusapan siyang pumunta at makipag-usap ng maayos kay June. Kumain siya ng almusal at nagmaneho, nakaalis na ang dalawang matanda sa pamilya Hertz, at si Yaya lang ang nasa bahay. Nang makita ni Yaya ang pagbabalik niya ay agad niyang ibinaba ang kanyang trabaho at naglakad sa harapan niya. Tammy, kung nakabalik ka lang ng maaga, kakaalis lang ni John at ng in-laws mo, sabi ni Yaya, narito ang aking mga biyenan, nilagay ni Tammy ang bag niya sa sofa. Oo, nandito sila para alamin ang isang bagay, sabi ni Yaya dito at hindi na nagpatuloy. Kabanata 1449 napukaw ang kuryosidad ni Tammy, tinanong niya ang Yaya, ano ang problema, may kinalaman ba ito sa akin? Nag-aalangan na sabi ng Yaya, nakaka-relate, ito ay higit sa lahat tungkol sa bata, actually, wala namang kinalaman sa'yo. Dahil tungkol sa bata ang pinag-uusapan, bakit wala itong kinalaman sa akin? Napakunot ng noo si Tammy, intuwisyon na may nangyari, anong sabi nila? Ang Yaya, kung galit ka, mas mabuting huwag ko na lang sabihin. Tammy, kung hindi mo sasabihin, tatanungin ko si June. O hindi, sasabihin ko sa'yo, hinawakan ng Yaya ang kanyang braso at nagpatuloy, gusto ng mga biyenan mo na humanap ng babaeng papalit, magsilang ng anak para kay June, huwag kang magmadaling magalit, kayo ni June ay nagmamadaling magalit tungkol sa bata, mas mabuting hayaan ng ibang babae na magdusa, ikaw ay isa paring young lady sa Hertz family, hindi kita masisisi sa pakikisalamuha mo sa labas. Namula si Tammy nang matamaan siya ng malakas at agad na tinabig ang kamay ng Yaya, mabuti naman, huwag mong sabihin sa kanila na bumalik ako. Sa sobrang galit ni Tammy ay nahulog ang bag sa sofa at nakalimutang kunin. Nang tanghali, ibinaba ni John ang kanyang pagmamalaki at tinawag si Tammy, ngunit hindi siya sinasagot. Alas 4 ng hapon, muling nagdial si John sa kanyang numero, ngunit hindi pa rin sinasagot. Medyo irritable si John noong una, pero hindi siya sinasagot ng 2 beses at bigla siyang nagpanik, maaga niyang tinapos ang kanyang trabaho at nagmaneho patungo sa bahay ni Tammy. Si Mary Lynch ay nasa bahay, nang makitang paparating si John, agad siyang pinapasok ni Mary sa kwarto para maupo at maya-maya ay sinabi nitong, ganun nga, huwag mong sisihin si Tammy sa kanyang pakikisalamuha kamakailan, ang tatay niya ang nagpa-pressure sa kanya. June, Ma, hindi na po ako galit, very professional din si Tammy. Alam kong hindi ito mali, maliban sa akin at sa kanyang ama, ikaw ang higit na nagmamahal sa kanya, nakahinga ng maluwag si Mary. June, Nay, hindi sinagot ni Tammy ang tawag ko, kaya pumunta ako para hintayin siya. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag mo, hindi ba kayo nag-usap kaninang umaga, naguguluhang tanong ni Mary. Umaga, nagulat si June, hindi kami nag-usap sa umaga. Mary, tinanong ko siya na hanapin ka sa umaga, hindi ba siya pumunta? Naisip ito ni John at sinabing, maaga akong lumabas ng bahay, hindi ko siya nakita. O, tatawagan ko siya at magtatanong, bumangon si Mary at hinanap ang kanyang cellphone. Pagkakuha ni Mary ng mobile phone ay tinawagan niya si Tammy sa harap ni June. Maya-maya, nakakonect na ang phone, naghinala si June, at agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone at i-denial ang numero ni Tammy, sorry, pansamantalang hindi available ang numero na iyong nadayal.
Hinarang siya ni Tammy, sa Roville, nang matapos ang gamot ni Elliot, kinuha ni Avery ang walang laman na bote ng gamot sa nurse station at itinapon ito sa espesyal na basurang medikal. Wala na ang nurse sa nurses station kinaumagahan, tinatayang pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa reproductive department. Bumalik si Avery sa ward, at pagkaraan ng ilang sandali, dinalhan siya ng bodyguard ng pagkain. Dahil pinayagan ni Rebecca si Avery na alagaan si Elliot dito, walang dahilan ng bodyguard ng pamilya Joban para pigilan ang bodyguard ni Avery. Boss, hindi ka talaga takot sa kamatayan, tiningnan ko lang at nakita kong armado ng baril ang mga bodyguard ng pamilya Joban, paalala ng bodyguard kay Avery sa mahinang boses. Kahit na may mga bomba sila, hindi mahalaga sa akin, binuksan ni Avery ang lunchbox at mahinahong sinabi, bumalik ka sa hotel para magpahinga, magiging okay lang ako hanggang sa magising si Elliot. Kabanata 1450, buong araw akong nagpapahinga sa hotel, dito muna ako magstay sandali, naglakad ang bodyguard sa hospital bed at tinitigan si Elliot at tiningnang mabuti, nakahiga lang siya ng ganito araw-araw. Avery, sige, bamaantong hininga ang bodyguard, ganito ang mga buhay na patay na binanggit sa libro, di ba? Magising pa kaya siya? Kung seryoso ito tulad ng sinabi mo, wala siya sa ordinaryong ward, ngunit nasa ICU, humigop ng sopa si Avery at sinabing, dapat ay nagising na siya. Oh, mabuti naman, lumapit sa kanya ang bodyguard at umupo, boss, lalo akong humahanga sa iyo, pwede ka sa teritoryo ni Rebecca, itaboy mo si Rebecca, ang tapang at tapang mo talaga ang babaeng makakapagpabagsak kay Elliot. Namula si Avery sa kanyang kahihiyan, buntis si Rebecca ngayon, kaya hindi niya ito sinundan para makipagtalo, ang bodyguard, oh, so it is. Sinabi ni Avery, kapag dinala mo ang iyong pagkain sa gabi, dalhin ang malita ko. Sige, makukuha ko na, ayos lang naman ako, tumayo ang bodyguard at lumabas. Nang matapos kumain si Avery ay kinuha niya ang lunchbox at itinapon. Nakasalubong niya ang nurse na magtatanong tungkol sa balita at mabilis na naglakad. Nang makita ni Avery ang nurse, bumilis ang tibok ng puso niya. Miss State, gising na ba si Mr. Foster, dahil nakabantay sa labas ang mga bodyguard ng pamilya Joban, simbolikong tanong ng nurse. Hindi, humiling si Avery, pumasok ang dalawa sa ward at sinara ang pinto ng ward. Sabi ng nurse, Miss Tate, wala akong masyadong nakuhang specific information kasi hindi alam ng ate ko ang inside story. Sinabi niya na ang transplant operation ni Miss Joban ay ginawa ng direktor. Ang resultang ito ay hindi masyadong nagulat kay Avery. Lahat ng tungkol sa pamilya Joban ay pribado, biglang hininaan ng nurse ang boses niya, gayunpaman, may narinig pa akong importanteng balita. Ito ay tumatagal ng isang yugto ng oras upang gawin ang IVF ng normal, Miss Tate, isa kang medical student, kaya dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin, ngunit hindi ginawa ni Miss Joban, direkta itong ginawa ni Miss Joban, hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga embryo na inilipat sa tiyan ni Miss Joban, ni hindi ko nga alam kung sino ang ama ng batang ito. Natigilan si Avery, direktang transplant, paano ito nangyari? Sabi ng nurse, Miss Tate, kapag nagising si Mr. Foster, maaari mong tanungin kung ano ang nangyayari, kung anak nga ni Mr. Foster, dapat alam ni Mr. Foster pero medyo naguguluhan ako, kay Mr. Foster yan, bakit IVF ang pinili nila? Si Miss Joban ay napakabata at nasa mabuting kalusugan, kaya maaari silang direktang magbuntis. Hindi nakasagot si Avery sa tanong ng nurse dahil mas nalilito siya ngayon kaysa sa mga nurse. Matapos sabihin ng nurse kay Avery ang kanyang nalalaman, muli niyang tiningnan ang sitwasyon ni Elliot at lumabas ng ward. Nang dalhin ng bodyguard ang kanyang bagahe, tulala siyang umupo sa tabi ng hospital bed, hindi niya namalayan na may pumasok. Boss, anong ginagawa mo sa pagkataranta? Inunat ng bodyguard ang kamay niya at tinabig ito sa harap niya. Bakit ka ba nag-aalala? Buti na lang ngayon, pagkatapos kong umalis, anong nangyari? Avery, iniisip ko ang nangyari sa tiyan ni Rebecca, ano bang problema ng bata? Ano ang dapat isipin? Kapag nagising si Elliot, tanungin mo na lang siya kung hindi, bahagyang sinabi ng bodyguard, hindi ba sabi mo magigising na siya? Tila nagbukas ng liwanag ang bibig ng bodyguard, matapos ang kanyang mga salita ay maayos, si Elliot sa kama ng ospital ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata ng walang paabi.